Sa sunod-sunod na pagkatalo ng mga Pinoy sa kamay ng mga Hapon, si Jonas Sultan na first round lang ang itinagal at ang alamat na si Nonito Donaire ay brutal na binugbog, kinawawa ng isang batang Japanese rising star boxer na si Rico Masuda. Tila hindi ito nagustuhan ng isa sa itinuturing na pinakamalakas na batang Pinoy sa Bantamweight Division. Si Kenneth Lober, ang undefeated Pinoy rising star ng Pilipinas, ay hinamon si Rico Masuda para ipagaganti si Nonito Donaire sa nangyari sa kanya. Batang rising star boxer ng Japan kontra sa undefeated rising star boxer ng Pilipinas. Si Masuda ay merong 90% knockout power ratio, habang lahat ng Hapon na nakalaban ni Lober ay naospital sa kanyang kamao. Ikukumpara natin ang kanilang galawan ng labanan nila ang Meksikanong kalaban. Makikita natin dito ang galawan ni Masuda kontra sa isang bagito at di kilalang Meksikanong boksingero. Okay, dito naman tayo kay Rico Masuda versus Jose Cervantes, Japanese versus Mexican. Bagong laban ni Masuda. And para malaman natin kung ano nga ba talaga galawan ito, kung sino yung liyamado o dehado. This is for a bantamweight bout sa Tokyo, Japan din ginanap. And Masuda fighting in black trunks and Cervantes from Mexico fighting in white trunks. Same talaga ng style nun eh. Malalaman nyo mamaya. Umaatras, nagbabackpedal, kumakounter, malikot, di ba? May suntok din. Ito naman ang galawan ng ating kababayan na si Kenneth Lober nang tinapos niya ang isang elite, napakatibay, former world champion na Meksikano. Lober swinging, throwing everything, and there's the knockdown. Kenneth Lober needed this kind of a workout. Two previous fights ended in the first round. For Lober, he needed rounds, and Luis Concepcion certainly gave him those rounds. Yes. So a good lesson for him. I thought that his power was slowly ebbing towards the middle rounds, but he was able to recoup. He got Japan kontra Pilipinas, Kenneth Lober na tinaguri ang batang bersyon ni Manny Pacquiao kontra sa Japanese na nambubugbog lang ng matatandang Pinoy na boksingero. Malinaw naman siguro sa inyo kung sino ang mananalo, at kung hindi ka pa rin kumbinsido, ipapakita ko kung paano kinoma ni Kenneth Lober ang lahat ng Hapon na boksingero na nakalaban nito. Subscribe. 力の差はありすぎですよ。ちょっと心が折れてるの方がでかいかもしれない。2回目ノックアウト負けもう一回カウンターはカウンターですもんね。今日も感じたんですよね。on the canvas. 捉えました。痛いパンチを左が目を捉えている。ハンズ前右。Pinoy na tinaguri ang the next Manny Pacquiao ng bansang Japan. Sobrang lakas, halos natigok lahat ng nakalaban. Stretcher at diretso ospital ang mga dayuhan, at sa huli niyang laban, napunit ang tenga ng Chinong kalaban. Kaya nag-agaw buhay talaga ito sa ating kababayan. Subscribe. ありますからね。ちょっと心が
折れてるの方がでかいかもしれない。2回目一度心を折るという衝撃的なノックアウト。力の差はありすぎですよ。ちょっと心が折れてるの方がでかいかもしれない。2回目もっと見たかったのに。という感じですかね。選手で今まで実はノックアウト負けがもう一回カウンターはカウンターですもんね。恐怖感じたんですよね。Left hand. Down. And he's gone. He's out. On the canvas. There's 捉えました。深いパンチを左が目を捉えている。パンチ前右。Panoorin niyong mabuti ang galaw ng batang Pinoy na ito sa matangkad at takbuhin na kalaban. Ito yung galaw ni Manny Pacquiao noong kanyang kalakasan. Kuhang-kuha niya ang mala Pacquiao na galawan. At sino ang nagtitraining sa kanya? Si Alex Ariza, ang legendary professional strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao. Eto si Alex Ariza, ang professional strength and conditioning coach ni Manny Pacquiao na siyang naging dahilan kung bakit siya naging 8th Division World Champion. Kenneth Lover ay ang pinagmamalaking batang boksingero ng General Trias, lalawigan ng Cavite. Bata pa lamang ay hawak na siya ng isa sa mga legend ng boxing sa Pilipinas na si Jerry Peñalosa. Sinanay siya ng gusto ng Peñalosa Boxing Gym para maging halimaw na boksingero, para balang araw ay susunod na legend na boksingerong Pilipino. Ang una niyang binangga ay ang superstar ng Mindanao, isang undefeated na Pinoy na boksingero na si James Pagaling. Pero ospital ang inabot nito at hanggang ngayon ay nagpapagaling pa rin dahil sa lakas ng kamao ng ating pambato. Araw ng Sabado, July 29 taong 2023 sa Eco Oil Center, San Juan City, Manila, naganap ang isa sa pinakamalaking boxing event sa kasaysayan ng Pilipinas. Lalaban si Kenneth Lover para sa Philippines Games and Amusement Bantamweight Title Championship ng Pilipinas. Makakalaban niya rito si James Pagaling ng Claveria, Misamis Oriental, Mindanao. Undefeated ang boksingerong ito at may 8 panalo, 5 sa pamamagitan ng KO at walang talo. Kaya heavy underdog ang ating pambato. Wala daw pag-asang manalo si Kenneth Lover ayon sa mga boxing analyst at ito ang kanilang malinaw na pananaw. Pero magugulat ang lahat dahil 4 na round lang ang itatagal ng boksingero na nagmula sa Mindanao. his opening will come up. Yun, just with the right hand there, abandoned his right jab. From different angle, we saw it. Dahil sa sobrang husay at lakas ng kamao ng ating kababayan ay nakomatos, dinala sa ospital na wala ng malay ang kanyang kalaban. Dahil sa mga impresibo at sunod-sunod na panalo ng ating pambato ay nabigyan agad siya ng pagkakataon na lumaban para sa WBO Asia Pacific Youth Bantamweight Title. So pagkatapos ng mga tagumpay ni Kenneth Lover na natiling undefeated ang kanyang kartada, kaya pinalaban na siya sa mga matitibay na Hapon na boksingero. Pero ang mga Hapon na ito ay first round lang po ang itinagal sa ating pambato. Ang unang Hapon na kanyang nakalaban ay si Tulio de Canarudo. Best friend ni Naoya Inoue ang Hapon na ito at palagi pa niyang kasparing. Pero first round lang talaga ang inabot nito sa ating pambato. Araw ng Linggo, December 15 taong 2024 sa Shimiyoshi Sports Center, Osaka, Japan ay dumayo ang ating kababayan. Makakalaban niya rito si
Capitolio Di Canarudo, ang bata ni Inoue para sa Oriental and Pacific Boxing Federation Bantamweight Interim Championship. Bagamat bata ni Naoya Inoue ang makakalaban ni Kabayan, magugulat naman ang buong bansang Japan dahil round number 1 lang ang itatagal ng Hapon na kalaban. Good setup with the hook. Papasok. And down goes Tulio in the very first round, ladies and gentlemen. Bagsak po ang kalabang Hapon. And that is it. What a fight. Napakagandang performance po ni Kenneth Llover. Ang sunod niyang nakalaban ay si Kita Kurihara, isang matinik na Hapon na boksingero. Ilang Pinoy na rin ang pinabagsak nito, pero kahit gaano siya kagaling at kalakas, first round lang din siya sa ating boksingero. He's really throwing his punches Oh, with wow. aggression. Yes, that's a Wow. left. Is it? Matinding pagbagsak ang natamo ng Hapones na boksingero. Halatang napuruhan ito ng ating pambato. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Llover? Hindi na tumitigil si Kenneth Llover. Agad nagpakawala ng sunod-sunod na kombinasyon ang ating kababayan na agad nagpabagsak sa Hapon na kalaban. Bilang ulit. That was a clean left. Very clean. Medyo... Maraming mga power. Oh! 30 seconds. That's it. Sa huling laban ni Kenneth Llover, nakaharap niya ang former world champion at veteranong Meksikano na si Luis Concepcion, pero nawasak rin siya sa lakas ng ating bida. Big right hand. So he's down. He's been down once. We'll try again. Some shot missing, but look at him go. Llover is going. Llover is swinging, throwing everything. And so, and there's the knockout. もう一回カウンターはカウンターですもんね。やっぱり恐怖感じたんですかね。これでも眼下底骨折とかね、あるいはそういう風になったらかなり痛いってこと。 Ito na ang pinaka-inaabangang laban ni Kenneth Llover, mga kaibigan, kontra sa Argentina. Si Luciano Baldor, isang napakatangkad 6-footer, kalaban ni Kenneth Llover to. Ito, round number 1. Grabe yung postura ni Kenneth Llover, mga kaibigan, no? Sumusugod agad pero may pag-iingat pa rin. Grabe yung mga straight. Kahit napakatangkad ng kalaban, walang takot ang ating kababayan. Boom! To combination, mga kaibigan. Nakakat niya yung pambato ng Argentina. Lumalaban din, kaya lang napapatras talaga sa suntok ni Kenneth Llover. Walang laban tong matangkad na to sa ating kababayan, mga kaibigan. Sobrang tangkad, pinatalo na ng Kenneth Llover, oh. Nasa kondisyon talaga si Kenneth Llover dahil si Alex Ariza ang kanyang strength and conditioning coach, dating coach ni Manny Pacquiao. Ito talaga, professional talaga si Alex Ariza. Grabe mga galaw ni Kenneth Llover, oh. Tactical pero may halong lakas. Grabe, oh. Hindi makaporma ang kalaban. Kahit matangkad, may lakas din tong kalaban niya dahil former Olympian to ng Argentina. Bata ni Marcos Maidana to. Hindi rin basta-basta ang training nito, mga kaibigan. Kenneth Llover, oh. Magandang kanyang head movement, side to side, kaliwat kanan, mga kaibigan. Gulat yung mga Hapon, no? Yung mga announcer, gulat sa Kenneth Llover. Ang tindi manuntok nito. Malamani Pacquiao. Kanina pa nila sinasabi na Malamani Pacquiao daw ang galaw ni Kenneth Llover. Siguro nakikita nila yung batang version ni Manny Pacquiao kay Kenneth Llover, mga kaibigan. Kahit gaano katangkad tong kalaban, no? Walang takot ang ating bida. Pababagsakin niya dito yung pambato ng Argentina. Yun talaga yung plan niya. I-knock out ang kalaban. Kabado na yung pambato ng Argentina.
na si Luciano Baldor. Bug, body shot, bug, tinamaan sa panga, sa pool. Round number 4, dito na yata tatapusin ni Loberto. Tinamaan na naman. Grabe yung mga galaw ni Kenneth Lober, side to side movement. Tapos yung footwork, sinasabay niya pag sumusuntok ang kalaban. Kenneth Lober umaatake, hindi makatama ang kalaban. Ito yung mga galaw na pambansang kamao noon. Galawang Pacman, mga kaibigan. Kuhang-kuha ni Lober. Sa tulong na rin siguro ni Alex Arisa, mga kaibigan. Atras, oh. Higante na paatras ni Kenneth Lober. Grabe. Mas matangkad pa yata to kay Kameda eh. Yun, oh. Yumakap na lang. Ayun, oh. Nako-corner. Ayun, na-corner naman si Lober. Umalis ka dyan, sabi ng corner. Ayun, nakinig si Lober sa kanyang corner. Grabing Lober to. Nakikinig siya sa mga coaches niya. Ang tindi ng mga galaw, mga boss. Ito na yung bagong pag-asa ng Pilipinas. Ito, bug! Ang lakas nun! Hilo yung kalaban, oh! Grabe! Straight, parang jab lang pero napakalakas. Kenneth Lober, ang bagong pag-asa ng Pilipinas. Wala na, tapos na ang laban. Napakagaling mo, Kenneth Lober, mabuhay ka. Ikaw ang bagong kampiyon ng Pilipinas. Sa pinakahuling laban ni Kenneth Lober ay nakaharap niya ang pinakamagaling daw na boxer ng China. Si Ayati Sailaki ay nangako na patutulugin ng ating bida. Knockout daw talaga ang sasapitin ng Pinoy sa kamao niya. Pero sa labanang ito, baliktad ang nangyari dahil ang kalaban ni Lober ang siyang nakeo at napunit pa ang tenga nito. Kaya diretso sa ospital ang sinong boksingero. 第1ラウンドがスタートをしました。まずはジャブを一つついていきます。ボディへ、サウスポー独特の構えから入っていこうとしていますが、今日は相手の野球大陸もサウスポーです。ボディ一つ入れていきました。スピードもあります。力強いですね、ケネス・ラバー選手は。はい。畠山さんの目にはこのケネス・ラバーどういう選手というふうに映っていますか？そうですね、はい。ちょっと硬いけど、パンチとかもあるんでしょうね。とにかく強気にパッキャオのような柔軟性はちょっとないけども、なるほど。いい選手ですね、個人的な。今も非常に硬いパンチを打ち込んでいきます。今回は防衛戦という形です。もともと暫定でタイトルを取ってその後タイトルを統一し、そして今回は防衛戦という形になります。ジャブを一つ突きながら、自分でしっかりと試合を支配していこうという形で入っているケネス・ラバー、左ストレート。大樹さん、この試合どんなところを注目されますか？そうですね、でもこのアヤティ選手、ガードが硬いです。ガード硬いだけじゃ勝てないんでね、なんでどこか隙間だったり、ボディだったりしないと、ポイントすら取れないんで、どこでどう出してくるかですよね。今はこうやってガードを固めながらちょっと伺っているという感じです。1ラウンドはね、様子見とかでね、あるとは思うんですけど、なのでちょっと今、ケネス・ラバーの方が煽ってきました。ボディ乗ってくるんでね、これだったら、ジャブかなりもうマニパッキャですよね、踊るように動いています。ちなみに言うと、アヤティ・サイリク選手はかつて中国で戦った試合で元日本ユースフェザー級のユースチャンピオンだった花房弘樹選手と戦って引き分けているというレコードも持っています。山本さん、ここまでケネス・ラバー選手、生でご覧になっていかがですか？いや、ようやくモニターで見てた人が目の前で見れたと、すごく花のある選手だなと思ったんですけど、やっぱり一度見ると忘れない選手ですよね。ですね。自信を持って、こうやってね相手を詰めていきます。まだアヤティ・サイリクの方がボディちょっと効いたかな。少し動きが止まりました。まだ手出してないですからね。ですね。出せないのか、ちょっと圧が相当これコーチさん強いんですかね。
まあここまで出さないと出さないようにしてるとしか言いようがないですけど、ただ相手がパンチを打ってきて、その攻防がある中でリズムに乗っていくと思うんですけど、本当に相手が手出さなくても関係なくリズムを上げていきますね、ケネスラブも。 Dito sa round number 2, dito natatapusin ni Kabayan ang paghihirap ng kalaban. Dalawang beses itong babagsak at talaga namang mawawasak ang tenga ng kalaban. 選手でありましたけれども、左のストレートで一発で目を射抜いて、相手の戦意を喪失させてのノックアウト勝利でした。ボディ一発一つ IT サイキが返していきました。右からしっかりと、コンビネーションつなげていきます。スピードとパワーが共存してますよね。ボディへ強く打っていきました。相当な圧、これをかけていきます。左フック、ケネスラバー陣営の第1ラウンドの指示ですけれども、攻めろその調子だと、ジャブだ、ボディだ、フックだと、もうとにかく、打てるものは打ちなさいという、そんな感じですね。ボディも打っていきなさいというふうな話をしています。こういうところのジャブもいいですね、ケネスラバー選手は。相手を来させないようにしっかりとジャブを打って、これでも手を出ないですもんね。IT サイリケの方が今中央は取っているんですが、この右のフックが返ってきます。いやでも本当に動きだったりとかステップがすごくいいっていう、ケネスラバー選手ですけど、パンチ力もありますね、これ大輝さん。ありますね。さあ詰める、ちょっとここが折れかかっている。ガードもしからでもパンチ効いてたんでしょうね、これ。上からでしたよね、畠山さん。あと1分ありますからね。さあパー、左ストレート、ちょっと心が折れてるの方がでかいかもしれない。2回目、アヤティサイリケにとってもこれタイトル挑戦のチャンスなんですが、勝てません。ちょっとレベル差がありすぎましたね。いや、山本さんいかがでした？もっと見たかったのにという感じですかね。でも映えますね、やっぱりボクシングが強いですね。ちょっと畠山さん、今日の試合ではなかなかそこがどこなのかわからないですかね。そうですね、いずれにせよ世界タイトルで取る選手でしょうから、このレベルじゃちょっと相手になりませんよね。今回中国の選手で今まで実はノックアウト負けが一度もないというのがこの